rally sa Manila kung saan makikita si Abante na walang damit, magulo ang buhok at nakalabas ang dila. Nagpasabog ng makajos na buwelta ang kongresista na si Benny Abante. Matatandaan din natin ang naging lesbak. Makaano raw? Panigan. Oo, mas maganda, hintayin na lang natin mga kasama. Hintayin natin kung ano yung mangyayari sa impeachment. Totoo ba na matutuloy ang impeachment? O hindi talaga matutuloy ang impeachment? Gamit ang opisina, ang Office of the President, nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ang break ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Yes. Hindi lang boto para sa mga bagong senador ang nakataya ngayong midterm elections, kundi pati ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako po, eto na. Bumira na naman ito si Jubante. Sinagot si BP Sara ng ano? Magbago na daw si BP Sara. What? Nakakagulat. Kayo ang magbago. Dahil alam na ni Aling Teresita na hindi na kayo mananalo. Sa Maynila, papalitan na kayong 3 dorobo. Yan ang sabi. Kaya, pakabait na kayo. Huwag na kayong masyadong banat ng banat. Kasi kayo masyado kasi kayong nagpapalapad. Tapos na nga ang karir nyo. Ito masabi ko lang, sabi ni Aling Ledesma dito, kung di lang kay Kaisko o kay Yorme, hindi ito mananalo. Yung 3 to. Dahil katikot to ni Yorme. Alam niyo ba si Yorme napakalakas mapanoon hanggang ngayon. Napakalakas niya sa Maynila. Kita nyo, pinalitan agad ang 3. Distrito 6, Distrito 3, Distrito 2 ata yung isa. Pinalitan na sila. Sa 3, nakakuha si Apple Nieto. Sa 6, nakakuha si Joey Yu. Di ko lang alam doon sa isa kung sinong kapalit ng mataba ching-ching. Pero bago natin simulan natin talakayan at reactions and likes and share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At ano rin pag-uusapan dito? Kapalaran ni Bibi Sara sa impeachment nakasalalay din sa halalan. Malamang. Oo. Talagang kailangan manalo ng Duterte plus 2 para yung impeachment na yan, wala na yan. Basura. Ngabutin na. Hindi na uurong yan. Yang sinasabi nila. At mamaya pakinggan nyo, ang isang mama, nagkautal-utal. Yung pangangiwi ng iwi. Binanatan naman. Nagpahapyaw na naman. Dahil inabutan daw nila na administrasyon noon, mahina daw yung agrikultura. What? Hindi mo ba alam yung panahon ni Tatay Digong? Napakaganda. Napakalinis. Napakaayos. Nagulat na lang kami. Akala namin, i-continue mo, anak ng bugi. Ito na, siguro ang pinaka-worst ever na nangyari sa gobyerno. Yan ang sabi ni Aling Lolit. Bakit? Kita nyo naman. Wala na napuntahan ng pondo. Bagsak. Ang gold reserve, asaan? Ang maharlikapan, asaan? Ibabalik daw yung pera ng PhilHealth kailan? 2026 pa. Bakit? Naubos na Kuya Goods. Sabi ni Aling Ledesma. Di ba napag-usapan yan? Ibabalik nila kasi nagkabisto-bisto na sila. Ito ang tanong. Yung national budget, ano na? Tas-tas na, no? Pasok natin to para mas maganda usapan natin. Pero siyempre, sabi ko nga sa inyo, i-like nyo agad, ito na. Matapos gamitin ni Vice President Sara ang isang nakakawindang na litrato ni Congressman Benny Abante bilang props sa isang campaign rally sa Manila kung saan makikita si Abante na walang damit, magulo ang buhok at nakalabas ang dila. Nagpasabog
nagmakadiyos na buwelta ang kongresista na si Benny Abante. Matatandaan din natin ang naging yes back. Maka-ano raw? Wag na natin yung banggitin yung makataas kasi hindi natin nakita na ganun. Oo. Ang alam natin nakikita sa kanya, basta yung dila niya, yun. O, di ba? Nanganak ni Congressman Benny Abante nang masaktan ito sa sinabi ni Vice President Sara patungkol sa kanyang ama na si Benny Abante. Habay sinabi naman ito na wala daw ambag si Vice President Sara sa kanyang distrito. Ano? Pero ngayon, finally, may sagot na si Representative Benny Abante. Ayon Ano sa yan? kanya, kung hindi siya naging malapit sa Diyos, baka sinagot na niya sa parehong estilo ang matapang na pananalita ni Vice President Sara. Excuse me. Kaya't ang kanyang Ito lang ma-interrupt ko lang si Robin. Nung panahon na kayo'y nagbida-bidahan sa kamera at nagkakampi-kampihan, kahit ano na lang ang lumalabas sa inyong bibig. Tapos sasabihin mo, makaano ka? Oo naman. Di ba sabi mo, ang lakas mong bumira kay BP Sara nung pinatawag yung si BP Sara Di ba? Ngayon, parang ata nag-iba ang landas. Nag-iba ang ihip ng hangin. Bakit parang ngayon pabait kayo ng pabait, pabait ng pabait. Pagalang ng pagalang. Totoo ba yan? Naninibago lang ho kami ha. Kami ay nagtatanong lang kung totoo yung mga naririnig namin. Sa Maynila, asahan nyo na mga kasama. Pag narinig nyo ang Yormes Choice mula Congressman, saan man distrito, hanggang sa dulo. Kalyado yan ni BP Sara. Nakita nyo naman si BP Sara nagsalita, di ba? Ganun. Dapat solido. Duterte at sa local government, pasok. Yung plus 2 pa ni BP Sara o kaya ni Tatay Digong, ipasok nyo rin. Hindi ko siya kapareho ng pagkatao. At ang sabi pa niya, may panahon pa para magbago ang Vice Presidente. Wow naman, Benny Abante. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ikaw ang unang nanira at yumurak sa pagkatao ni Vice President Sara. Tama. Tapos ngayon, minsan na lamang magsalita si Vice President Sara. Nasaktan ka. At ikaw pa talaga ang may ganang magsabing may panahon pang magbago si Vice President Sara. Ayon sa naging statement ni Benny Abante, I am a believer of Jesus Christ. If I do not know Him in my own heart right now, I will fight her tooth and nail, and I don't even care if she is Vice President. Both of us are elected by the people, but I'm different. I'm not like that. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. There is still time for the Vice President to change. God is still giving her the opportunity to know Christ as her personal Savior. Wow! Galing pa talaga kay Benny Abante. Banal yarn. Ayon pa sa mga netizens. Abay, banal yun? Banal yun. Pabait-baitan lang yan, sabi ni Aling Marie. Wag nyo na kaming paglulukuhin. Kilala na kayo. Kayo ang front doon habang nag-iimbestiga sa kamera. Kayo. Isa-isahin natin. Gusto nyo? Wag na. Baka magkaroon pa ng exposure wag na natin silang intindihin dahil alam natin na sila yung mga dorobo na talagang umuwasak, gustong muwasak at gustong wasakin ang pangalan mga Duterte. Sila yung mga utusan ng isang lulong. Ano nangyari? Wala na. Tapos na ang karir. Masaya? Happy? Happy ngayon si Yorme. Nakaganti na siya sa inyo. Bakit? Oo. Di ba ganyan din ang ginawa nyo kay Yorme? Pinagtulong-tulungan nyo? Kala nyo hindi malakas. Ganon din ang mga Duterte. Kung ano yung nangyari kay Tatay Digong, ganyan din nangyari kay Yorme. Pinipilit nyong wasakin. Ano nangyari? Happy? Masaya? Masaya ang sambayan ng Pilipino. Kumbaga nakaganti na nga, ika nga. Ano isipin nyo?
Ha? Pinupolitika kayo? Hindi. Oo, kayo nagsimula. Kaya tatapusin niya ni Bibi Sara at tatapusin niya ng Duterte at tatapusin din niya ng taga Maynila. Lahat ng mga ginawa nyo, sabi ni Aling Marie dito, babalik daw yan sa inyo. Ayan. Ano, happy? Masaya? Masaya talaga ang sambayan ng Pilipino. Tuloy. Benny Abante sa salamin bago niya sabihin ang mga statement niya laban kay Vice President Sara. Para kasi ang kanyang mga sinasabi ay pumapatungkol sa kanya. Nasaktan kayo, Abante. Totoo naman lahat ng sinabi ni Vice President Sara. Talaga, totoo naman eh. Diba? Si Bibi Sara, tahimik lang yan. As much as possible, ayaw niya magsalita eh. Binabanatan siya ng binabanatan, lalo na yung tagapagsalita na under. Ayan ngayon yung matindi ngayon. Na yung camera nawala kasi nga mag-e-election, eto naman. Yung under naman ngayon ang malakas bumira. Nakatikim kay Bibi Sara. Anong tawag? Basura? Happy? Masaya? Pag ikaw tinawag na basura, wala kang kwenta, sabi ni Aling Lori. Mabaho, bulok, ganun. Diba? Meron bang pastor na ganito ang imahe? Hindi ba't nakakadiri? Samantala nagbigay naman ng comment at action si Mr. Will Talker. Eto, pasok natin to. Ano ba meron dito? Impeachment at NBI cases ni Bibi Sara, walang magiging conflict sa isa't isa. Tignan natin. Sa palagay natin mga kasama, kailan ba sisimulan na? Sorry nangangatilang ilong natin. Kailan ba sisimulan ang unang pagdinig sa impeachment? Ang sabi nung isa, ni Quezon, July 30 o June 30? Correct nyo na lang ako kung alin dun sa petsa na yon. Parang pagkakaantindi ko, mga June o July? June. Sabihin natin June. Unang pagdinig. Kailan ba mapaproclaim yung mga bagong senador? Sipin nyo nga, kailan i-announce o kailan itataas yung kamay na mga nanalo? Siguro, mga June din. Mga June 30, mga gano'n. May 30. Kasi election May 12, di ba? Kaya, lagi kong sinasabi sa inyo, nire-remind ko kayo ng nire-remind, Duterte plus 2, yan ang pag-asa para yung impeachment na yan. Wala yan. Burado na yan. Ito, kailan ipoproclaim? Sabihin natin June o May 30 o June 30 mapoproclaim. Kailan sisimulan ang unang pagdinig? Sino ba ang tatayo mga hukuman dyan sa mga gagawing impeachment? Di ba yung mga senador? Kung yung 10, solid na, wala na. Di ba? Nagigets nyo? Naintindihan? Yun, naintindihan naman pala eh. Ganito, meron pang 12. Yung 12 na yun, meron pang kakampi doon. Andun pa si Robin Hood, andun pa si Alan, andun pa si Legarda, andun pa si... Hindi natin alam, hindi ako sure kung si Subiri, kung nandun pa. So, meron pang 4. Sabihin natin yung iba, kanila. Meron pa pala. Pagkawari natin si Ehersito, si JB. 5. Sabihin natin 5. Plus yung 10. Plus yung 2. Gawin natin 12, yung solid na 12. 17. Wala na. Sorry sila. Naintindihan na. Kaya natin sinasabi lagi na mahalaga, importante, kailangan natin ipanalo ang Duterte plus 2. Kailangan natin yan. Yan ang magbibigay ng panalo kay Bibi Sara. At yan din ang magpapaalis kanino? Naintindihan nyo na? Kung ano yung ginawa nila kay Bibi Sara, baka pwedeng mangyari din. Pwedeng mangyari din dito, sa isang taong, kilala nyo na, lipong-lipong. Ito,
Intindihin natin to kung ano yung mga dapat na pag-usapan dito. Ano meron niyan, kuya? Paliwanag natin. Pag-usapan nga natin yung kasong grave threat na nakasampa naman kay sinampa naman ng Office of the Prosecutor, National Prosecution Office, kay Vice President Sara Duterte. Naalala niyo ho yung yun din ho kasi yung punto ho ng impeachment laban sa kanya sa Senado. May conflict ba ito? Magkakaroon ba ito ng magiging dahilan ba ito para yung isang kaso, yung impeachment o itong nasa DOJ na ito ay ipagpaliban? Meron bang ganun tayo nakikitang contention po dito? Ating kausapin. Matagal-tagal na rin ho kasi kung hindi siguro kayo matagal nyo na rin po narinig yung Free Legal Assistance Group o FLAG o yung Mabini. Eto, makakausap natin. Miyembro po ng grupong ito, lawyer, FLAG and Mabini, si Attorney Antonio Odi Bucoy. Buenos dias, Senyor Odi. Attorney Odi Bucoy, good morning po. Magandang umaga po. Salamat po sa imbitasyon. Binati na kita ng mismong Sambuangueño. Kasi may kilala po akong Bucoy. Malapit din po sa akin si si Daddy Ramon Bucoy ng lungsod ng Zamboanga. Taga Zamboanga rin ba yung roots sa Attorney Bucoy? Odi? Opo, ako po ay pinanganak at nag-aral at lumaki dito sa Maynila. Pero ang aking ama ay Zamboangueño. Native of Zamboanga. Malamang kamag-anak mo nga si Daddy Ramon. Malamang po. Kasi po pag Bucoy ka and taga Zamboanga ka, hindi po pwedeng hindi ka mag-anak yan eh. Okay. Attorney, matagal-tagal na rin kaming hindi naririnig itong Free Legal Assistance Group. And para po sa mga nakikinig sa ating ngayong batang mga estudyante, lalo na mga nag-aaral ng law, ano ba yung Mabini? Alam nila yung FLAG, Free Legal Assistance Group, yung Mabini. Baka alam nila dito Mabini, katabi ng Harrison eh. Attorney Odi. Ang Mabini po ay acronym for Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, and Nationalism, Inc. Ito po ay isang cause-oriented group ng mga abogado na ipinanganak noon early 1980s, late 70s. Naalala ko dito, dalawang sikat na naging senador, Attorney Rene Sagisag at saka si Attorney Joker Arroyo. Ano naging senador ng dalawang yan? Kasali din po dyan sila the late Lorenzo Añada. Yung anak ko niya. Anyway, pinag-usapan, natutuwa lang kasi ako, pasensya ka na, Attorney, kasi matagal na akong hindi nakaka-interview ng miyembro ng FLAG, miyembro ng Mabini. Alam natin, ito yung mga mabibigat na mga uri ho ng mga abogado nung panahon po ng nakaraang unang rehimeng Marcos, Attorney Bucoy. Tama po. Nakakatuwang makapakinig ng miyembro nito. Attorney, pasensya na si Storbot, ginulo ka namin dahil kinakailangan namin siguro magkaroon ng kasagutan dun sa mga tanong, mga maaring legal conflict sa kasong nakasampa sa DOJ against Vice President Sara Duterte at saka yung impeachment, yung grave threat, yung kasong sinampa doon sa kanya. Ayun din po kasi yung unang-una sa articles of impeachment sa Senado. Hindi kaya magkaroon ng conflict dito at baka yung isa ay may pagpaliban, isa maapektuhan. At kung ganun, siguro dapat na lang alamin sino yung mas dapat nabigyan ng prioridad na magdinig o duminig dito sa kasong grave threat against Vice President. May conflict ba dyan, Attorney? Wala pong conflict yan. Kasi yung ang isinampaho ng NBI laban sa pangalawang Pangulo ay inciting to sedition or pag-uudyok na mag-aklas. Okay? And grave threat. Asaan yung pag-uudyok doon sa sinabi ni Bibi Sara? Parang wala naman ata kaming narinig na naghihikayat si Bibi Sara. Alam nyo, kung narinig nyo sinabi niya, pag ako ay nategi, merong tetegi sa kanila. Merong if. Kaya, malabo, no? Kung ako alam ko na kung halimbawa ako hindi ako abogado pero alam ko kung ano yung mensahe ni Bibi Sara. 'Di ba? Hindi ko lang alam baka mamaya yung paliwanag ay mahirap sabihin kung talagang hindi ka naman pumapanig sa dapat mong panigan. Mas maganda hintayin na lang natin mga kasama. Hintayin natin kung ano yung mangyayari sa impeachment. Totoo ba na matutuloy ang impeachment o hindi talaga matutuloy ang impeachment? Dahil, panalo na ang Duterte plus 2. At yung mga natitirang senador na magtutuloy pa ng kanilang mga termino. Yun ang abangan natin. Samantala, mga lumabas sa bibig ni Clara, mga basura. Title may title dito. Kayo ho ba, mga kasama, survey tayo So, survey ko kayo. Kapag ho ba naririnig nyo ang pananalita o wordings o pronouncement ni Madam, Amo, Manager, Boss, anong pagkakaintindi nyo? Kayo ho ang tatanungin ko. Tayo ay nagsasurvey lamang. Sabi ni Aling Leticia, ako, Kuya Goods, iba rin ang pagkakaintindi ko dyan. Hindi ko nagugusto.
Ayan na, meron na kagad na nag-disagree. O hindi raw niya nagugustuhan. O type mo sa comment section para nagkakaintindihan tayo. Ano sa palagay nyo? O, tuloy natin to. Basura ang lumalabas sa bibig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Giit ng pangalawang Pangulo, nakakahiya sa buong mundo na ganyan ang klase ng taong nagsasalita para sa tanggapan ng Pangulo. Si Jason Rubrico sa balita. Di ba? Mga kasama, nakakahiya. Bakit? O ikaw hindi ko alam para sa akin opinion ko lang naman ito. Malamang, pagkaintindi mo pa lang Hindi na napigilan pa ni Vice President Sara Duterte na muling banatan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa harap ng sunod-sunod itong patutsada. Sa pinakabagong yugto ng Bangayan, kinontra ni VP Sara ang pahayag ni Castro na tila wala na siyang magandang nasasabi tungkol sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng Vice Presidente, hindi siya ang nagpasimula ng iringan. Tama. Depensa niya, nagsasalita lamang siya bilang tugon sa mga naunang maaanghang na komentong ibinabato ni Castro. Mga pahayag na para sa kanya ay walang laman kundi puro basura. Ganun din naman sa kanya, ma'am. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan, ma'am, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Hindi rin pinalampas ni VP Sara ang hamon ni Castro na iangat ang diskurso at gawing basehan ang datos imbes na politika. Pero giit ng pangalawang Pangulo, si Castro mismo ang unang gumamit ng politika at ng kapangyarihan ng Office of the President para umatake. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina, ang Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya? Dagdag pa ni VP Sara, kaya't puro pag-atake umano ang ginagawa ni Castro laban sa mga hindi kaalyado ng Pangulo ay dahil wala itong maibalitang nagagawa ni Marcos Jr. para sa bansa. Dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa na ang ating boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBTM para sa ating bayan. Kaya wala nang masabi yung tagapagsalita. Sabi ko nga, garbage in, garbage out. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Totoo lahat ng sinabi ni VP Sara. Kayo, doon sa mga nag-survey, i-comment nyo dyan para alam natin kung ano yung, kung saan umabot yung video natin at ilagay nyo kung nasaan kayo, ha. Kapalaran ni VP Sara sa impeachment, nakasalalay na sa halalan. Totoo yan. Hindi may tatanggihan. Pero, sabi ko nga sa inyo, ipapanalo natin. Pag nanalo na ang Duterte, wala na yung impeach na yan. Back to normal na ulit. Pero, ang balik, ganun-ganun na lang ba yun? Ganun-ganun na sa tingin nyo. Papayag yung mga naapektuhan? Lalong-lalo na, siyempre, si Tatay Digong nandun sa dahig. Papayag ba yun, na ganun-ganun na lang? Siyempre, mananagot ang dapat managot. Yan ang sabi ni Aling Rodora. Lalong-lalo na yung nagplano. Plano nila, 4 sila. At nung nakabibistuhan na, eto na, tatanggihan na. Ngayon, ano sabi ng boss nyo? Kayong nasasangkot. Anong paliwanag ng boss nyo? Sa tingin niyo ba, tutulungan pa kayo ng boss nyo? Malamang sa malamang, hindi ho. Dahil ang labanan dito, ang labanan na ngayon dito, kung sino yung magaling na leader. Kasi, nanalo na yung 10, papaliwanag ko lang nanalo na yung 10 plus 2, nanalo na. Si VP Sara, lalong gumanda ang trust rating. Lalong sumigla ang kanyang pagka-vice presidente. Maraming naniniwala, maraming nagdilipatan na. Kasi nga, nakita nila kung ano yung impact ng ginawa kay Tatay Digong. Mas lalong nang mayagpag ang pangalan Duterte
sa ginawa ng mga Dorobo. O eto na, 10 plus 2 nanalo na. Ano mangyayari? Sige nga, isipin nyo. At yung mga Dorobo sa Kamara ay napalitan na ng matitino. Ano mangyayari? Eto pa, si Super Ate, nangunguna, nag-file ng case. Pag ito napatunayan at sumang-ayon ang Supreme Court, may paglalagyan. May paglalagyan. Ha? Ang 5. Happy. Masaya. Masaya ang sabayanan for sure dyan sa mangyayari na yan. At hindi lang yan. Wait, those more pa. Ha? Kung ano, pag pumasok naman si Ate Amy, si Lulong naman ang susunod yan for sure. Si Lulong. Siyempre, andyan din yung Duterte. Siyempre, susuporta. Andyan din si Bibi Sara. Naku po. Ay, nako, lahat ng mga Dorobo. Nako, yari na. Ito, meron din ng pagpapaliwanag eh. Ilang kaalyado ng mga Duterte ang tumatakbo bilang senador sa midterm elections, sakaling pala rin uupo sila bilang mga senator judge sa napipintong impeachment trial ni VP Sara. Ang tanong, boboto ba sila base sa alyansa o sa ebidensya? Yan ang special agenda report ni Hannah T. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Yes. Hindi lang boto para sa mga bagong senador ang nakataya ngayong midterm elections, kundi pati ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte sa magiging bagong mukha ng Senado. May enough numbers kaya para mapatalsik siya sa pwesto. Flashback matapos ang ilang buwang pagbusisi sa mga reklamo laban sa bise, February 5 nang tuluyang i-impeach ng House of Representatives si VP Sara at i-approve ang pag-transmit nito sa Senado. 250 na kongresista ang lumagda rito. Laman nito ang mabibigat na paratang laban sa 250 ang lumagda. Yan, 250 na yan, naku po, wala nang lulusot dyan. Kilala nyo na yung mga nagsipirma, ha? Kayo na hong bahala sa mga distrito nyo. Huwag nyo silang iboboto. At dito naman, sa walang kalaban, na si Lulong, wala kasi mga kalaban dahil na-disqualify. Ngayon, pag yan, napalitan na lahat, magiging 28th Congress. Hindi na speaker yan. Sticker na lang yan, mga kasama. Sticker. At ganon, doon niya mararamdaman kung ano-ano yung mga pinaggagawa nila sa mga Duterte. Sabi ng mga taga Mindanao, nagtitimpi lang sila. Lalong-lalo na yung taga Maguindanao, Sulu at Cotabato. Nagtitimpi lang sila, sabi ni Aling Lori. Lalo na yung taga Bisaya. Naku, ganon din. Nako, isip-isip na mabuti, magsibaitan na kayo. Ilang araw na lang ho. 8 araw na lang ho, eleksyon na, botohan na. At pagtapos niyan, kinagabihan, malalaman na kagad. Pag-transmit ng mga nanalo, nako, alam na. Magbubunyi. Kaya totoo yung sinabi ng kabarkada ko classmate ko relax lang. Yun ang sabi. Tiwala naman ako doon. Tiwala ako doon. Niya ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Kasama doon ang naging pahayag niya sa isang online briefing noong 2024 na may kinontrata raw siyang isang individual para mapatay ang first couple at si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Bandang hapon din ng araw na yon, agad itinurn over sa Senado ang mga papel pero hindi na nasalang ang impeachment sa plenaryo. There being none, session is adjourned. Bago pa man nag-adjourn ang Senado, ang balik nila sa Hunyo pa. Dito na nakabimbi ng impeachment trial. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bigyan sila ng sapat na panahon para pag-aralan ito. Bakit naman kami bigla asa sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Tuna na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Ayon sa konstitusyon, ang Senado ang tatayong impeachment court para sa bise. Kailangan ng 2/3 vote o boto ng 16 out of 24 senators para mahatulan si VP Sara at tuluyan siyang mapatalsik. Kailangan ng 16? Kukumputin natin ha. 2/3 vote ha. So, yung Duterte plus 2, 12 na. Tapos, si Villar, si Cayetano, si
Robin Hood, si JB. Sobra-sobra mga kasama. Sobra-sobra. Wala nang pag-iisip-isip. Panalo kagad si BP Sara, ha? Wala nang impeachment na yan. Dahil doon sa mga Duterte plus 2. Sa pwesto, nakatakdang i-present sa plenaryo ang Articles of Impeachment pagbalik ng sesyon sa June 2, kung saan manunumpa ang mga senador ng 19th Congress bilang hukom pagkatapos ng SONA sa June 2 ha. So manunumpa. Tapos June 30 ata sisimulan yung impeachment. Kung meron man. Kung meron man ha. For sure wala na. Naniniwala, survey tayo mga kasama. Survey tayo. Naniniwala ba kayo na ito lahat na pag-uusap dito na impeachment na yan, ay aabante pa? Meron pa pala. Ito si Villanueva. Tama ba? Oo. Alam naman natin na kahit paano yan eh. Oo. Yun. Villanueva. Tama, Villanueva. Sobra na, mga kasama. Sobra na. At yung mga matitira, good luck. Good luck sa karir nyo. Dahil sa 2028, ay wala na rin kayo. Back to reality. Hindi na ho kayo mananalo. Dahil sinira nyo ang pangalan nyo eh. Doon na lang kami sa mga matitino. At maayos. Hanggang sa muli mga kasama. Sa survey natin, sagutin nyo. Ano ang mas maganda? Naniniwala ba kayo na wala na impeachment? Type nyo sa comment section. Doon natin malalaman kung nakasunod kayo sa video natin. At ilagay nyo kung saan lugar kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye!